Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Amen. So, hi! Hello! Sabi nila, hindi daw lahat ng magaganda at pogi nag-aartista. Yung iba umaten dito sa ating summer camp, tignan mo yung katabi mo, artistahin. Amen po ba? Tanungin mo, kalapitin mo siya, kapatid. Anong sekreto mo? Bakit lalo kang gumaganda at pumapogi? Partita, kulang pa sa tulog yan para pag nakumpleto pa niya yung tulog niya. Amen? Isa nga pong malakas sa palakpak naman dyan. Tayo na po tayong lahat. Tunay nga po na ibang nagagawa kapag ikaw ay may Kristo sa buhay, sapagkat paganda na paganda ang ating buhay. Amen po ba? Sa Diyos may pag-asa at kalayaan. Amen? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bumigay ka na sa pagpupuri sa Panginoon. O, tingin ka sa likod. Sa likuran mo, sabi mo, kapatid, itodo mo na. Amen? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen? Isa ka mong malakas na hallelujah! Wait lang ako, parang mapalawak ako, parang mapalinis na. Amen? Siksikan na nga muna. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Tunay nga pong may kalayaan sa presensya ng ating Diyos na buhay. Patuloy mo tayo uminta kapabalik sa ating Panginoon. Sabihin natin, malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hallelujah, malaya. Malaya, malayang, malayang, natin yung palakpakan ang ating mga kamay. Sabay-sabay tayo uminta sa ating Diyos na buhay. Malaya, malayang, malayang, malaya. Lakas mo ang boses mo, sabihin mo, malaya. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Pinawin niya ng pusan, kapangyarihan ng Diyos ay akin. Kaya naman tayo ay malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumunda! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko! Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Hallelujah! Sinawi, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang
po kayong lahat. Amen. Ang bilis po ng araw, ano po? Uwian na natin bukas. Mamimiss mo ba yung katabi mo? Oh, sabi mo sa kanya, mamimiss kita. Oh, sa kanan naman, sabihin mo, magpatuloy lang tayo, ha? Oh, yung nasa likod, sabihin mo, huwag kang magpa-backslide. Oh, yung nasa kanan ulit, sabihin mo, makikita pa tayo next camp. Amen. So nawa po, lahat po ng natutunan natin sa camp na ito ay huwag nating kalimutan, atin pong isabuhay at patuloy po natin tayong maging asin at ilaw sa sanlibutan pong ito. Amen po ba? Isa nga pong malakas sa palakpakan, dyan pa po ba kayo? Amen. Purihin po ang Diyos. Tinatawagan ko na po si Pastor Abby. Isa nga pong malakas sa palakpak, purihin po natin ng Diyos sa buhay po ng ating pastor. Magandang hapon sa bawat isa. Okay naman po kayo kung gising kayo para gumagalaw po yung kamay. And po, nasa last day na po tayo ng camping natin. Pakisabi mo sa katabi, babay na bukas. So, mabilis po ang panahon at kailangan nating mag-iwahiwalay. Pero at least, matatapos ang camping na to na marami tayong natutunan. Amin po! So, ngayon po, meron tayong maririnig na mga testimony. Yearly po natin ginagawa ito. Mga kwento po ito ng mga tao na may tinatawag po na final call or last call. Ibig sabihin po, ito po yung mga kwento ng mga tao na minsan buwan, araw, taon na lang ang binilang sa mundo. Pero, hinintay ng Diyos na makapakinig sila ng salita ng Panginoon bago po talaga sila tuluyang nawala. Amen po? So, sige po, mapapakinggan po natin ng mga kasamahan natin na may testimony po ng ganito. Kasi alam niyo po yung mga simbahan natin, may mga worker po tayo, no? Naghahayo tayo. Kahit sa totoo lang, hindi naman mga worker lang mahayo. Kayo po, sumasama kayo sa mga gawain natin sa simbahan. Sigurado may mga kwento po kayo. At iilan po ito na pwede nating mapakinggan at paalala sa bawat isa. May basahin lang po muna ako bago ko tawagin yung unang mag-share po sa atin. Dito po sa Revelation 22 verse 17, ang sabi po dito, sinasabi ng spirito at ng babaeng ikakasal, halika. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sino mang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito ay walang bayad. Ang Diyos po ay
aanyaya sa bawat isa na pwede tayong kumuha ng tubig na walang bayad, yung magkakaroon tayo ng satisfaction dun sa kauhawan, sa kakulangan ng buhay natin, na hindi basta tubig lang sa kantin na pwede mong mabili, kundi yung tubig na nagmumula sa Panginoon. Amen po. So sige po, simulan natin. Kaya tawagan ko po si Pastor Buboy para po sa unang kwento na mapapakinggan po natin. Ako po si Buboy. Nakadeploy po ako sa Bataan po ngayon. So isang privilege po na makapag-share po sa inyo na yung church po natin ay ginagamit po sa mga gantong kwento. Noon po dun sa may Bataan, ako lang po mag-isang worker po noon sa may Pampanga, sa may Lubao. Humayo po ako mag-isa umaga. Meron po doon isang bahay na kinatok ko. Tapos yung pagkatok ko, yung isang babae po lumabas. Tapos sabi sa akin, sabi niya, pasensya na, busy kasi ako. May inaalagaan akong pasyente. May nakita ko po yung isang tatay po dun sa may kusina po nila na bedridden na po. Sabi ko po dun sa ate, pwede ko po bang sharean yung tatay po ninyo? Kahit na may pag-pray ko man lang po at mabahaginan po ng salita po ng Diyos. Tapos sabi niya, ay hindi, kasi marami pa akong ginagawa kasi papakainin ko pa siya. Yun yung sabi sa akin ng babae, nung anak po niya. Tapos ininsist ko po, sabi ko, kahit saglit lang po, ilang minuto lang. Ang ginawa po niya, inabutan niya po ako ng pera. Sabi ko, ay hindi po kami nagpapabayad. Libre po yung pag-share namin ng salita ng Diyos. Kahit saglit lang po, na maipag-pray po namin yung tatay niyo po. Pero talagang inisis niya po na hindi pwede. Nagalit po siya sa akin kasi sobrang pilit ko po sa kanya na mapag-pray, masyaran po yung tatay po niya na nakahiga na po. Tapos, nung time na yun, umalis na po ako kasi ayaw po talaga, alam ko na hindi ko masyasyaran kasi ayaw talaga nung anak po niya. Kinabukasan po, napadaan po ulit ako sa lugar po na yun. Nakita ko po dun sa may bahay. Meron na po siyang tarpaulin. Pagtingin ko po, sabi ko yung tatay, ito yung tatay na pinipilit kong sharean kahapon. Pero ayaw pong pasyaran po sa akin nung anak po niya. Nalungkot po ako kasi nakita ko na sayang, sabi ko sayang hindi na sharean, hindi na patanggap. Tapos meron pa pong isang kwento, doon po sa may Bataan po, meron pong isang kabataan doon na miyembro. So, sabi niya, gusto niya magkaroon ng Bible study po doon sa bahay po nila para yung nanay at tatay po niya ay masyaran ng salita ng Diyos. E di, pumunta po kami doon sa bahay nila para mag-conduct po ng Bible study. Mga ilang linggo nakakapagpatuloy po ng Bible study po sa may bahay nila. Nung last na Bible study po sa bahay po nila, after ng Bible study, nakinig po yung tatay po niya sa Bible study po doon sa bahay nila. After po nun, yung tatay pumasok po doon sa may kusina. Tapos, tinawag niya ako, sabi niya, "Boy, halika." E di lumapit po ako, yung anak niya naiwan po doon sa may labas. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, "Boy, sa totoo lang," sabi niya, "nandidiri ako sa inyo mga born again." Sabi niya, "Diring-diri ako sa inyo." Napatingin po ako sa sarili ko, inamoy ko yung sarili ko, sabi ko, ano bang nakakadiri sa amin? Hanggang sa umalis po ako nun, umalis ako sa bahay nila, sobrang lungkot kasi naririnig ko yung sinasabi niya na kadiri kayo. I-stop po namin yung Bible study sa bahay po nila kasi ayaw na po niyang ituloy yung Bible study. Lumipas po ang ilang buwan, nabalitaan po namin yung tatay niya na hospital. Sabi po ni Pastora Iyam, balikan niyo ulit, sharean niyo ulit. Pinuntahan ko po ulit sa hospital po na yun yung tatay po niya. Sharean po, pinatanggap, pinag-pray. Tinawag po ako nung tatay niya after po namin masyaran sa hospital. Ang sabi niya, "Boy, halika." Ang sabi niya sa akin, "Alam niyo, ang tigas din ang ulo niyo, no?" Kasi sabi niya,
Sinabihan ko na kayo nakakadiri. Tinaboy ko na kayo pero binalikan niyo pa rin ako para sharean. Nung time na yon, nagpasalamat po siya sa amin. Sabi niya, salamat. Kasi kahit ilang beses ko na kayong pinandirian, sinesharean niyo pa rin ako. Nagpaalam po kami doon sa ospital, lumabas kami. Mga ilang buwan po ulit, napadaan po kami doon sa lugar po nila. Nagpa-fundraising po kami. Kasama ko po yung isang pastor. Paglagpas po namin doon sa bahay nila, sumisigaw kami ng karyoka. Paglagpas po namin, lumabas po yung anak po niya ulit, yung kabataan. Sabi niya, Kuya, si Papa, sabi niya, naghihingalo na. Eh di nagpadali kami, taranta po ako kasi sabi niya, naghihingalo na daw. Binitawan ko yung fundraising namin, yung paninda. Pumasok kami dun sa bahay po nila. Nakita ko po yung tatay niya, talagang naghahabol na ng hininga. So nung time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko kasi hindi ako sanay na nakakita ng tao na parang naghihingalo na mapuputulan ng hininga. Nagtangsa ko yung kasama kong pastor, siya yung nag-share, sabi niya, Tay, tanggapin niyo si Jesus, mahal kayo ng Panginoon. Hanggang sa, Tay, sumabay po kayo sa prayer kahit na hindi po kayo nakakapagsalita. Kasi talagang naghahabol na siya ng hininga niya eh. At nung time po na yun, pinatanggap nung kasama ko pong pastor yung tatay niya. Nagtatangs lang po ako doon sa may gilid. Hanggang sa natapos po yung prayer, yung tatay po na yun, nakita ko kung paano siya maputulan ng hininga. Hanggang sa nakaalis po kami, namatay po yung tatay po na yun mismo sa harapan po namin. So ilang beses po siyang inabot ng Diyos para marinig po yung salita po ng Panginoon. So yun po, maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. So, salamat, Pastor Buboy. Napansin niyo po, yung unang kwento po ni Pastor Buboy ay hindi po tumanggap. Ibig sabihin, binigyan po siya ng tsansa na masyaran siya, may i-offer sa kanya yung salita ng Panginoon. Pero hindi po talaga lahat. Sabi mo sa katabi mo, yun ang realidad. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na kapag nandyan na ang tsansa na ang Diyos ay kumatok na, buksan natin ang pintuan. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Amin po. At ang isang mahirap po talaga sa mga manggagawa, no? Ako po ay maraming simbahan na rin na nadistinuhan. Isa po sa pinakamasakit na parte ng manggagawa, yung taong pinapanalangin mo. Kagaya nun, hindi nila in-expect na dun sa mismong harapan nila on the spot, nung araw na yon ay mawawalan ng buhay yung tao. Masakit yun, pero ang habol natin dito is, bago sila nawala sa mundong ito, naibigay mo ang Panginoon sa kanila. Amen po. So, yun po yung unang kwento natin. Sige po, tinatawagan ko po si Josay para mapakinggan po natin yung pangalawang kwento. Nandyan po ba si Josay? Sige po, kung wala po nandyan po si Josay, baka nagro-ronda po eh. Kasi pulis si Josay. Sige, habang pakitawag na lang po si Josay, tinatawagan ko na po si Kenzo. Yan po, mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa inyo. Yan, syempre bilang lingkod po ng Diyos, yan, ugali po ng Rema yung soul winning, sa araw-araw po, ano po. Ngayon bilang lingkod ng Diyos, trabaho talaga po natin na ibahagi yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Yung kaligtasan na hindi pinagdamot sa atin ni Jesus. Yan. Ako po si Renzo, kasalukuyan po ako nakadeploy sa lugar ng Giginto. At syempre po, during soul winning po, meron po kaming na-encounter na isang matandang lalaki sa ilalim ng tulay. Yan, syempre po, ang unang papasok sa isip natin kapag ilalim ng tulay, ito yung lugar na hindi komportable. Pero sa nakakalungkot pong sabihin, yung matandang lalaki po na na-encounter namin sa picture, doon po siya nakatira. May sakit, wala na po siyang kakayahang tumayo at kahit pag-upo po ay hindi na niya kayang gawin. Siyempre po siguro kahit normal na tao, lalo tigit sa ating mga Kristiyano, isang pakiramdam na pwede mong maramdaman ay makaramdam ka ng awa. At alam niyo po, noong time na yun,
ang sarap sanang magbigay ng kahit biskwit man lang, ganun, yung tubig, ganun. Pero nung time na yun, wala kaming ganung baon. Ang dala-dala lang namin yung pangako ni Jesus. Ang dala-dala namin yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. At nung time po na yun, si tatay po ay nasyaran. Praise the Lord po at napatanggap. Diba po, after natin patanggapin tayo mga taga-rema, pinagpipray natin yung healing, pinagpipray natin na i-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan nila. At yung time po na yun, syempre po ang ginagawa natin, ini-invite pagdating ng Sunday or midweek. At yun po, parang ano na nun, time na yun, kailangan na rin nun talaga namin pong makabalik sa simbahan para mag-lunch. At ngayon po, after po ng 2 araw, time po ng follow-up namin. At yun nga po, ang nakaset na sila tatay na magsimba. Kasi tayo pong mga taga-rema, kahit akayin natin yung pilay, at kahit kargahin po natin, basta lang mailapit natin sa Panginoon, ginagawa natin. At yung time po na yun, pagbalik po namin dun sa lugar, sa hindi pa lang po kalayuan, natatanaw na namin na maraming tao. At yung time na nakalapit na po kami dun sa lugar na yun, nakakita po kami ng wheelchair dun, pero si tatay po ay wala na dun. Nakita po namin dun sa may isang gilid na meron ng tarpaulin. Yan, si tatay po pala, after ng 2 araw na pag-pray, si tatay po ay namatay na. Ganito kahalaga ang kaluluwa. Di ba po? Ganun kahalaga yung pagsunod natin sa Panginoon. At kung susundin namin yung time na yun, sobrang init. Pero dahil ng taga-rema po tayo, hindi tayo titingin sa sitwasyon. Nakakalungkot po na yung pinagpray mo yung healing sa kanya, pero nung time na yun, si tatay po ay namatay. Pero sa kabilang banda ng pagsunod natin, yung panatag yung puso mo, yung alam na alam mo na si tatay po ay tumanggap. Dito po tayo mabubuhay. Lalo tigit po sa ating mga taga-rema, yaman natin yung kaluluwa. Kaya po ini-encourage ko po, lalo tigit sa mga kabataan po na katulad ko, ito dapat yung buhay natin. Hindi dinisenyo ng Diyos ng kabataan ay pariwara. Dinisenyo ng Diyos ng kabataan po, sabi ng Bible sa mga huling araw, ang kabataan ay magsasaysay ng salita ng Diyos para meron pong mga taong maligtas. Yun lang po yung gusto ko pong i-share, mapagpalang hapon po. Salamat, kapatid. So, pwede po pa-flash ulit po yung picture ni Tatay Marcelo. Ayan, so yan po si Tatay Marcelo at narinig po natin yung kwento niya. Wala na po siya ngayon. May mga tao po minsan sa buhay natin na tayo na lang talaga hinihintay. Minsan hindi na sila makita ng ibang tao dun sa ilalim ng tulay. Pero ang Diyos ay marunong kumausap ng mga taong nakikinig. Ililid niya yung tao dun sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kaya maganda po na tayo ay laging handa na maging available yung buhay natin kapag ang Diyos ay nangailangan ng lingkod na ipapadala. Lagi po tayong free. Amen po. So, sige po, tinatawagan ko na po si Josay. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po si Daisy Josay. Na-deployed po ako sa Rema Moro na Rizal po. Yan, katulad po na yung kwento po ng iba po na mga kasamaan po natin. Yan, sharean po namin, yung po na-sharean po namin ay si Ate Rebecca po. Bago po ang lahat, naalala niyo po ba yung dati po nakaraan ng camp na kinento po ni Pastora Abby si Nanay Rosalie po? Alam niyo po si Nanay Rosalie po, ano po siya member po namin. Matagal na po siya. Alam niyo po, dito mismo sa camping na to, eto yung pinaka-first time niya nag-camp. Ano po siya, napuspos po siya. At doon po nakita namin yung totally po na sinurrender niya po yung buhay niya po sa Panginoon. Alam niyo po si Nanay Rosalie ay ano po siya, meron po siyang sakit na asthma. Alam niyo pagkatapos po ng camping, yung po nag-solwining po kami, nandun po yung po burden niya po sa mga tao, yung mga kaluluwa, kusa po siya, sumama po na solwining. Alam niyo po, kahit po malayo po yung sinosolwinan namin at matataas, kahit makikita mo sa kanya na nahihirapan siya huminga. Pero makikita mo po sa kanya, porsigido po siya na humayo. Kasi nakita niya po yung burden po ng mga tao.
Yan sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, si Nanay Rosalie po, dahil po matagal na po namin siya member, nag-conduct po kami doon na Bible study po sa bahay po nila. Meron po doon na kubo, doon po kami nag-Bible study po. Alam niyo po, nag-i-invite po si Nanay Rosalie ng mga kapitbahay niya, kamag-anak niya, pati mga kaibigan niya, in-invite niya doon sa kubo. Bago po nag-start po yung Bible study po namin, si Nanay Rosalie po, meron po siya kinento sa amin. Meron siya pamangkin na may sakit. Pangalan niya si Ate Rebecca. Eto si Ate Rebecca na to, hindi pa namin eto po pala si Ate Rebecca po. Siya po si Ate Rebecca. Siya po yung pamangkin po ni Nanay Rosalie po, na may sakit po siya na cancer. Pag po ini-invite po siya ni Nanay Rosalie, hindi po siya nakakapunta dahil lagi po masama yung pakiramdam niya. Alam niyo po si Ate Rebecca, hindi pa po namin siya na-meet kahit isa. Hindi din namin siya hindi pa namin kilala yung pangalan niya, kung ano itsura niya. Alam niyo po, dahil po kay Nanay Rosalie, humayo po kami dun sa lugar po nila. Alam niyo po yung mga panyapak po namin, dinala po yung mga panyapak po namin sa mismong bahay po ni Ate Rebecca. Bago po kami nag-share sa kanya, tinanong muna po namin yung pangalan niya. Aba po sinabi niya po na siya si Ate Rebecca, napaisip kami na baka ito tinutukoy ni Nanay Rosalie na pamangkin niya na may sakit. Hanggang po nag-share po kami. Pagkatapos po ng salvation po namin, at tinanong po namin si ate kung kilala niya po si Nanay Rosalie. Sabi, oo, kilala ko yun. Alam niyo po si Ate Rebecca, makikita mo sa kanya na tumanggap siya sa Panginoon. Fast forward po natin na sinabihan po namin kay Nanay Rosalie po na nasharean po namin yung pinsan niya, yung pamangkin niya, na nasharean namin yung pamangkin mo, si Ate Rebecca. Alam niyo po, natuwa po si Nanay nung time na nalaman niya, nasharean namin si Nanay. Fast forward ko po, si Nanay po Rosalie ay nawala na po, patay na po siya. Hanggang po namatay po siya, makikita mo sa kanya kahit ayun ay pinakahuling soul winning niya. Lagi siya active. Pero nung makikita mo sa last ng hininga niya, na nag-soul winning siya. At makikita mo na lumago si Nanay. At bago siya namatay, ginamit niya muna yung buhay niya para makapag-soul win. Share ko po ulit sa inyo po si Nanay Rosalie, bless po siya sa mga manggagawa. Alam niyo po si Nanay, magaling po siya manahi. Kami po ino-offer po kami ni Nanay na pag halimbawa, pero meron kami butas na short, ganyan, kumukusa na, bigay mo sa akin at ako yung magtatahi. Alam niyo po yung last po na tinahi po ni Nanay Rosalie yung pants po ni Pastora Arlene. Alam niyo po, pagka po nakikita yun ni Pastora Arlene, naalala niya po si Nanay Rosalie. Pero, di ba, nakaka-bless po. Nandun yung burden po ng Panginoon kay Nanay Rosalie. At ganun din burden niya po kay Ate Rebecca. Di ba po, namatay na po si Nanay Rosalie. Pumunta po kami sa bahay po ni Ate Rebecca. Na kinamusta po namin siya. Nandun, sinabi po namin na magpatuloy ka sa Panginoon. Alam niyo po,
alam niyo po si Ate Rebecca, noong time po noon, ano pa siya, medyo malakas pa. Nung March 4 na dumaan kami sa kanila. Nakita namin na may patay doon, pero hindi namin nasaan si Ate Rebecca ay patay na. Although na nakakalungkot, pero napakabuti ng Panginoon bago siya namatay, na-soul win siya. Yan sa bawat isa po sa atin na mahalaga na na humayo tayo at mag-soul win. Yan katulad po nun, nakakalungkot na namatay siya, pero napakabuti ng Panginoon sa buhay niya. Bago siya namatay, nandun, naligtas siya. At nandun yung bago din siya na-share, nandun na pinag-pray din siya ni Nanay Rosalie. Yan sa bawat isa po sa atin, meron din po nakatulad ni Nanay Rosalie na nag-share po sa atin. Yan sa bawat isa po sa atin na magpatuloy po tayo sa Panginoon. At nandun na ibahagi din po natin yung salita ng Diyos. Ngayon po sa camping, sa pag-alis po natin dito, wag natin sarili lang natin yung salita ng Diyos, kundi dapat po ang bawat isa po sa atin magbahagi po tayo. Meron man tayo edad o bata pa, nandun na dapat mahalaga na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Ayun lang. Salamat. So, napansin niyo po medyo kinakabahan po si Josay, pero pinakamagandang salita niya po yan. Ayan. So, pwede po ipaki-flash po eto po si Ate Rebecca. Ayan po. Si Ate Rebecca po ay 40 plus lang. Siya po ay pamangkin na Nanay Rosalie. Kaya binanggit ni Josay si Nanay Rosalie kasi po ay related sa kanya. Bakit po? Pwede po paki-flash si Nanay Rosalie. Ito po si Nanay Rosalie. Ayan, nandito po yan sa camping. Kung baka nandyan po siya sa pwesto nyo ngayon. Pero, ayan, nakatayo po siya. Sino po yung katabi niya ng mga altar calling? Ito pong nakasalamin na nanay. Ito po si Nanay Rosalie. So, 2024, I think, dito po siya last sa Marikina nag-camping. At mga bandang September po ay binawian siya ng buhay. Yung sinasabi po kanina ni Josay, kasi hindi niya lang po medyo nagugulo lang siya, pero ang ganda po ng storya niya. Kasi si Nanay Rosalie, nung nakakilala siya sa Panginoon, nag-start siyang magkaroon ng bigatin o ng burden sa mga tao na mga kamag-anak niya, gusto niyang masyaran, yung mga kakilala niya. Siya po ay may hasma. Kay Josay yon sa Kapampangan. Pero ang sakit niya ay asthma. So, nahihirapan siyang huminga, lalo na kapag gantong kainitan. Pero alam niyo po, na-bless kami kasi nagtatanong yan ng schedule ng worker. Kailan ang hayo? Kailan kayo mag-house to house? Kasi sasama ako. Alam niyo, sabi mo nga sa katabi mo, pag sumama kang mag-house to house, hihingalin ka. Lalo na kapag yung mga worker mahilig sa matatarik na daan, doon kayo maghahayo kung saan matataas ang lugar. Ngayon, sumasama po siya ng paghayo at yung binabanggit po kanina ni Josay, na sinasabi niya na, kasi nung nagkaroon na po ng gawain doon sa kubo niya, basta nung nag-start siyang makakilala sa Panginoon, talagang naging iba ang buhay niya na dinibdib niya ang kaligtasan na hindi maging sa kanya lang. Yung kubo po niya sa bahay niya ay naging kubo na Bible study at mga kapitbahay doon talagang nagpupuntahan. Kaya yung isang hiling niya is ma-invite niya yung pamangkin niya na may karamdaman. Nakukuha niyo po? Which is, yun po si Ate Rebecca. Ang problema lang dahil nga sa hindi maganda ang pakiramdam ng taong may sakit, nahihirapan siyang lumabas ng bahay. Alam niyo po, hindi po nalalimot ng Diyos yung puso ni Nanay Rosalie na gusto niyang makakilala yung pamangkin. Hindi po nagkaroon ng pagkakataon na puntahan sa bahay. Pero, sabi po nga ni Josay, yung mga paa ng manggagawa ay kusang nagpunta dun sa bahay ni hindi nila na-meet
kung sino si Ate Rebecca. At nung nakilala nila si Ate Rebecca at nalaman nila na yun pala yung tinutukoy na pamangkin ni Nanay Rosalie. Amin po. So sa bawat isa sa atin, nakikita ng Diyos yung bawat panalangin natin, lalo na kung meron tayong mga desire. At lalo na kung kaligtasan ng pag-uusapan, ang Diyos po ay kahit kailan ay hindi magdadamot. Kaya nung nasiran po si Nanay, nasiran na po si Ate Rebecca, at nakakilala na sa Panginoon, nito lang pong March 4, 2026, fresh pa po, siya po ay namatay at binawian na ng buhay. At katulad po ng mga sinasabi natin, isang bagay na malungkot sa buhay ay yung mawala yung taong naging kaibigan mo, lalo na kung mahal mo yan sa buhay. Pero alam mo na inaibahagi mo sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sapat na po yun. Amen po? So, sige po, punta tayo sa next na mag-testimony. Tinatawagan ko po si Pastor Alvin. Hello po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ako po si Kuya Alvin. Nakadeploy po ako sa isla sa Rema Dapdap sa Calawag, Quezon po. Ayun, netong last Sunday lang po, isi-share ko po sa inyo. At after service po ng netong linggo, nung March 29, meron isang miyembro na nagsabi sa akin na, Pastor, pwede po ba na puntahan natin yung kapatid ko? Ano po? Ang Rema Dapdap po ay dito po nanggaling si Pastor Yolo at si Pastora Jebani. At yung tao na nasyesyaran namin ay yung kapatid ng tatay nila. At ang pangalan po ng tatay nila ay si Tatay Lando. At yung kapatid ni Tatay Lando naman ay pag-pray namin ay si Tatay Benny. At after po ng service namin, pinuntahan po namin siya doon sa bahay nila at para ipag-pray. At nakita namin yung si Tatay Benny ay nakahiga na, payat, at naghahabol na lang ng hininga. Alam niyo po yung, kumbaga parang hinahabol niya yung hininga niya, parang hingal na hingal. At alam niyo po, pinag-pray namin siya. Nagre-response naman siya, naririnig naman niya yung boses namin. At tumatango naman siya every time na kinakausap namin siya. Sinasabi namin na mahal siya ng Diyos, tumawag lang siya sa Panginoon. At alam niyo po, nung time po na yon, tinanggap niya ang Panginoon. At umiiyak pa nga po siya, tumulo yung luha niya. Bakit? Hindi po siya nakakapagsalita, pero naririnig niya yung boses namin. Alam niyo po, pinag-pray namin, sinara namin ng mga kasamahan ko. May plano pa nga po sana kami after camp, pupuntahan po namin siya. Pero nito lang, nag-text sa amin yung mga taga ron na si Tatay Benny po ay wala na. At alam niyo po, nakakalungkot sa part ng namatayan, maging sa akin nakakalungkot. Bakit? Kasi pinag-pray mo nilaban mo sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga na nagawa natin ay yung nahabol, yung tao na yun. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin, wag natin sasayangin yung mga pagkakataon na kapag tinawag tayo na maging available po tayo lagi. Kasi sayang yung kaluluwa kung hindi natin sila masyesyaran. Sayang yung kaluluwa kung hindi ka magpapagamit. Kaya nga po, nakikipag-agawan tayo doon sa kaaway, si Satanas. No po, kumbaga kung magiging tahimik ka lang, kung magiging duwag ka sa pagiging Kristiyano mo, maraming mapupunta sa lugar ng kapahamakan o lugar ng impyerno. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin, habang malakas ka pa, habang kaya mo pa mag-share, habang kaya mo pa humakbang, ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon kasi marami nag-aantay sa'yo na mga nakakaluluwa na hindi pa nasyesyaran. At alam niyo po, nakakalungkot sa part po na yan, pero ang isa sa pinakamagandang nagawa po natin ay yung nahabol yung tao na yan. At yun lang po. Maraming salamat. Ayan po. So, na-compute nyo po ba kung, ang sabi kasi ni Pastor Alvin ay
before mag-camp. So March 29 yung Sunday na last Sunday natin sa simbahan. So before po silang tumawid ng dagat, taga-isla kasi sila pinanalangin po nila si Tatay Benny. At nito pong arrival dito, April 1, nabalitaan po nila na si Tatay Benny po ay nawala na. Buti na lang. Amin po. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang. Mabuti po ang Panginoon at laging naghahabol para sa kaligtasan ng mga tao. So sa 3 araw po na yon na pagitan, kumilos po ang Panginoon. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po si Cristel. Ayun po, ako po si Cristel, nakadeploy po ako sa lugar ng Ramatanay, sa Rizal po. Pero before po ako ma-deploy, malipat sa Tanay, ako po ay nakadeploy sa lugar po ng Morong pa rin po. At ngayon po, siya po si Nanay Baby. Baby Uta lang po yung nickname niya, pero ang pangalan niya po ay Nanay Baby. Ngayon po si Nanay Baby po ay nasyaran namin, pero before po namin siya masyaran, nakikita po namin siya palagi sa bahay nila every time na kami po ay dadaan. Siya po ay laging nag-aayos ng halaman niya, nagdidilig. Ngayon po, pinuntahan namin siya, soul winning kami. Pinuntahan po namin siya sa bahay nila. Siniran po namin siya. May sakit po kasi siya na lumalaki po yung tiyan niya. Nung time po na unang kita namin sa kanya, akala namin parang normal lang yung tiyan niya, pero nung nakausap po namin siya, sabi niya, yung tiyan niya po ay lumalaki. At ngayon po, ito po si Nanay Baby po, nasyaran namin siya last year, before po ako malipat ng Tanay. At si Nanay po ay nakapagsimba ng 1 beses. Pero dahilan sa may sakit nga po siya, hindi na po siya ulit nakapagsimba. Siguro po kasi laging sumasakit yung tiyan niya, kaya hindi na po siya nakapagsimba. Ngayon po, naku po ay nalipat na ng Tanay, at yung bahay po ni Nanay Baby ay sobrang lapit lang po sa church. Kantuhan lang po yung pagitan nila. Sobrang bilis po makita kapag yung may patay sa isang bahay, kitang-kita na po sa church. Ngayon po, nakita namin na may tarpaulin, at nung nilipitan po ng mga kasamahan po natin na nakadeploy po sa Morong, nakita nila yung patay po pala ay si Nanay Baby. Ngayon po, ito pong si Nanay Baby po, before po siya mamatay, may time po na Sunday po noon, kami po ay bumili may kasama po akong bata, bumili po kami sa isang tindahan. May nag-uusap po, ang sabi nila, kamusta na yung asawa mo? Ngayon po, yung lalaki po, sumagot siya nagtanong sa kanya, sabi niya doon, nakahiga na lang. Ayaw niya nang bumangon, ayaw niya nang magpa-hospital. At after po noon, weeks po ang lumipas, ngayon na po, nabalitaan na po namin na si Nanay Baby po ay patay na. At may isa pa po kaming suki sa fundraising. Ngayon po, may isang tatay po kaming naging kaibigan, naging suki po namin siya sa fundraising. Itong tatay po na ito, every time makikita niya po kami, lagi niya tinatanong kung nasan yung boyfriend namin, ganyan. At alam niyo po, itong tatay ay sobrang mapagbiro niya po. At ito po, may nakasama po ako na sabi ko sa kanya, ate, sharean natin sila tatay. Puntahan natin sila tatay. Ngayon po, ito po si Nanay Gloria po. Siya po yung asawa ng tatay po na naging kaibigan namin sa fundraising. Ngayon po, ito po, sabi ko po sa kasama ko po, ate, sharean natin sila tatay. Ngayon pupunta namin sila, nasharan po namin silang dalawa po. At after namin masyaran, nagpa-fundraising po ulit, yun, nagbibiro-biro pa rin si tatay. At ilang buwan po ang lumipas, sabi ko ulit sa kasamahan ko po, at doon tayo ulit humayo sa part nila tatay. Kamustahin lang natin sila, kasi parang may kakaibang nangyari sa kanila, ganun po. Ngayon po, pumunta po kami sa bahay po ulit nila, kinamusta namin siya. Sila pong mag-asawa,
buhay pa po silang dalawa. Malakas pa silang dalawa. Ngayon po, ito po kasi si Nanay Gloria, pag pupunta kami sa kanila, masungit po siya. Hindi po siya ganun ka-friendly katulad po ni tatay. Ngayon po, malakas pa po si Nanay Gloria, malakas pa po si tatay. At ayun po, after po namin sila ulit masyaran, nalipat na po, wala na po ako nun sa Morong, nasa Tanay na nga po ako nun. Sinabihan po ako ng kasamahan ko po, chinat niya ako, sabi niya, alam mo, patay na yung asawa ni tatay. Sabi niya, may tarpaulin na sa harap ng bahay nila. Nung una po na ina-expect ko na ang namatay po ay yung tatay po, pero yung asawa niya po pala. Yung asawa niya po na lagi kami sinusungitan, sinasabi niya lagi, wala si tatay niyo dito, nasa labas, di ako bibili ng suman, wala naman akong pera. Ganyan po yung sinasabi niya po. Yun po, alam niyo po, ang buhay po natin, minsan, akala natin ang simpleng paglalako natin, ang simpleng fundraising. Yung simpleng pagtitinda natin, akala natin walang nangyayari. Pero minsan, may ito pala yung ginagawang way ng Diyos para makilala natin yung mga tao na nangangailangan din ng kaligtasan. Yan po, si Nanay Gloria po at si Tatay po ay isa sa bunga ng fundraising po natin. Isa po siya sa bunga ng kaligtasan sa pamamagitan po ng fundraising. So, salamat po. Ayan po si Nanay Gloria at yung may hawak po ay si Tatay. At binisita po ulit yan bago mag-camping para makamusta. Ayan po, mabuti-buti naman na po si tatay. Kaibigan po kasi nila yan. So minsan di ba doon sa lugar, dahil sa minsan lagi mo silang nakakatanguan, hindi ka naman talaga nila personal nakakilala, pero may mga nagiging kaibigan ka doon sa lugar. At ito pong mga nanay at tatay na to ay naging kaibigan ng mga worker. At yun po, sabi nga po kanina ni Cristel, minsan yung isang tao kahit sungitan ka, may somehow na naglilid sa'yo na kailangan niyang marinig ang Panginoon. Kailangan niyang marinig yung kaligtasan. Kasi wala naman makakaalam sa atin kung hanggang saan ang taning ng buhay natin. Tanging ang Diyos lang. Kaya laging maging handa at sabi ko nga kanina, kapag kumatok ang Panginoon, huwag nating panatalihing sarado ang pintuan. Buksan natin ito. At praise the Lord kasi sabi ko nga sa kanila, yung kasungitan minsan ng isang tao, minsan may nararamdaman kasi siyang hindi maganda. Pero, alam niyo po, ilang beses po nilang nabisita yan at naging kaibigan po nila. At ngayon po, bumibisita sila, si tatay na lang ang nakikita nila kasi wala na si nanay. Pero, ang kagandahan po doon, bago nga umuwi si nanay sa piling ng Panginoon, siya po ay nakakilala. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, kahit nagtitinda ka pala, kahit nagpa-fundraising ka, pwede kang mag-soul winning. Wala pong oras ang kaligtasan. Amen? Basta kinailangan ng tao, ang bawat lingkod po ay dapat maging handa. Amen po. Tinatawagan ko po si Jarel. Ayan, mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ako po si Jarel, nakadestino po ako sa lugar ng Morong Rizal. And po, sa pag-share po namin ay nasyara namin si Nana Yonita, 86 years old, noong February 6. Alam niyo po, noong time po na to, kakatapos lang po namin mag-Bible study. At nung pagtapos po namin mag-Bible study, nagtanong po kami doon sa pinag-Bible study namin kung may tao pa po doon sa likod ng bahay nila. At sabi niya po ay merong nag-iisang bahay. At pumunta po kami doon, kumatok kami, merong ate at kuya. Nagtanong kami sa kanila kung pwede ba na mag-share kami sa kanila ng Word of God. Pero alam niyo po, tumatanggi po sila sa amin at ayaw nilang magpa-share. Alam niyo po, ng time na yun, pinipilit po namin sila na masyaran sila, pero ayaw po nila. At habang pinipilit po namin sila na masyaran, alam niyo po, nakita po namin si Nana Yonita, nakaupo siya sa isang rocking chair. Noong nakita po namin siya, mukha po siyang mahina na at nagkaroon po kami ng habag na dapat masyaran si nanay.
Alam niyo po, nung time na yon, sabi po namin dito sa ate, nagsusungit na po siyang sabi po namin na, pwede po ba na kahit si nanay na lang yung ma-share namin? Pero sabi po ni ate, hindi, wag na, kasi hindi naman na kayo maririnig niyan. Okay lang, wag na. Pero alam niyo po, pinilit namin, sabi, kahit saglit lang po. Hanggang sa pumayag ito si ate, sabi niya, sige, kayo bahala, di naman kayo maririnig yan eh. At alam niyo po, noong time na yun, habang sinishare namin si Nanay Yunita po ay maayos po siyang nakapag-response, nasharean po namin siya at napatanggap. Alam niyo po, pagtapos namin siyang masharean at mapatanggap, nung aalis na po kami, sabi po nitong ate, sabi niya, nakatas po yung kilay niya, sabi niya, buti, nasharean niyo siya. Buti, nakausap niyo siya ng maayos kasi hindi na daw siya nakakausap ng maayos. Alam niyo po, pagkalipas po ng 7 araw, February 13 po, hahayo po kami ulit noon. At doon po kami dumaan sa barangay kung saan nakatira si Nanay Yunita. Doon dumaan po kami sa bahay po nila, nakita po namin na mayroong nag-aayos. At nung una po, hindi po namin alam na si Nanay Yunita po yun kasi wala pa pong tarpaulin. Pero meron po doon sa loob po namin nung kasamahan namin na, parang si Nanay Yunita to. Tapos po noon, nagpatuloy po kami sa paghayo at nung pagbalik po namin, nung pauwi na po kami, meron na pong tarpaulin at nakita po namin na si Nanay Yunita nga po. Alam niyo po, nung time po na to, wala naman po sa plano na si Nanay Yunita, yung share namin. Kasi ang inaalok po namin nung time na yun ay si ate at kuya. Pero ayaw po nila. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, nakita po namin si Nanay Yunita na nakaupo doon sa gilid at nangihina na. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon dahil binigay niya sa atin tong trabaho na to. Kasi po, alam niyo po, isang linggo lang na nasyara namin siya, nawala na po siya. Napakabuti po ng Panginoon na binigay niya sa atin tong trabaho na to, na masyaran yung mga tao na sa huling buhay nila. Alam niyo po, first time lang po namin makita si Nanay Yunita. At sabi nga doon, sa unang pagkakataon, nasyaran mo siya. Sa unang pagkakataon, na-encounter mo siya at nabahagi mo yung pag-ibig ng Diyos. Yun lang po. Ayan, so asan po si Nanay Yuning? Nandun yung isang picture po na nasa rocking chair. Ayan po si Nanay Yunita, ay 86 years old. Kanina po sinasabi ni Jarel, no, hindi dapat talaga siya ang sesyaran. Hindi siya dapat kasi hindi siya nakikita nandun siya sa sulok. Yung ate at kuya na nandun sa front ng bakuran nila ang inaalok ng kaligtasan. Pero tumanggi po sila at si nanay po ay nakita ng mga worker at siya po yung in-insist na sharan. Ang sabi nga nung ate kay Jarel, bahala kayo dyan kasi hindi na nga nakakarinig yan. Pero may nag-uudyok dun sa mga lingkod na kailangan niyang makapakinig. Alam niyo, minsan nandun ka na sa pinakasulok ng buhay mo. Walang nakakakita sa'yo. Pero nakikita ka ng Diyos. Walang taong pwedeng makapasok na dun kasi looban po yun Pero may somehow dun sa loob ng mga worker na, sige, meron pang tao dun. At si Nanay Yuning po ay 86 years old. Ang sabi ng babae, hindi na makakarinig yan. Pero nung kinausap ng worker, nag-start yung worker na magbahagi ng salita ng Panginoon. Nagtataka yung worker na ang sabi ng ate, hindi nagre-respond. Pero bakit nung sinira na ng salita ng Diyos, yung lola, yung matanda, yung mahinang katawan ay nag-respond. Kasi alam niyang maiksi na ang buhay niya. Amin po. At sa 7 araw na yon, nung nakita nga po nila yan, kasi madalas sa probinsya, ganyan malalaman mo minsan patay na yung tao kasi yung tarpaulin talaga ang palatandaan. Pero somehow, wala pa yung tarpaulin, may nag-aayos pa lang dun sa labas ng bahay. Meron ng witness sa loob mo na parang sinanay na nga yung pagbuburulan. Pero may kapayapaan sa loob mo na kahit nawala yung matanda, alam mong hindi ka nahuli. Alam mong hindi ka napigilan na maibigay ang kaligtasan sa Kanya. Amin po. At
Ano po, medyo early lang po ito, sinasabi ko nga po. Baka po mapansin nyo no, na yung mga nag-share po ay galing sa Morong. Kami po ay may experience talaga at mamaya po i-share ko sa inyo. Hindi po ito sumpa, pero kami po sa Morong ay meron pong mga 20 plus na taong naseran na mula nung dun lumipat kami sa simbahan na yun. Kasi from isang simbahan po, parang ganito, galing po kami sa barangay ng San Jose. Tandaan niyo po, no? Kami po ay inalis ng Diyos doon, pinalipat na kami, tapos na po, parang naka 6 years kami doon sa barangay na yon. Yung bahay po na nirerentahan ay ginamit na ng may-ari. Maayos kaming nirelease. Pinahanap kami ng lugar at hindi kami pinapaalis hanggat walang malilipatan. So mabuti po ang may-ari na yon. Tapos nung kami po ay nanalangin, Panginoon, saan mo kami next na dadalhin? Nalipat po kami sa barangay ng San Pedro. Kung kayo po ay nakapunta na sa Morong, alam niyo po yung mga barangay na yan. Pagdating po namin sa barangay po ng San Pedro, 1 week pa lang po ang simbahan doon. Namatay na po yung unang kapitbahay namin. At sunod-sunod, nung namatay po yung kapitbahay na yon, bilang ako yung pastor, nananalangin ako na parang hindi to coincident. Kasi malapit siya sa simbahan eh. Hindi po namin nasiran yung tao na yun. Yung namatay ay hindi namin nasiran. Bago pa lang, naglilipat pa lang, nag-aayos pa lang, nagsisettle pa lang ng simbahan, nagpapagawa ng mga bubong, ng mga gate. So, hindi pa nakasettle. Kaya nung nakita ko na parang nagkaroon ng patay, ang sabi mo nga sa katabi mo, ang isip ng manggagawa, laging naghahabol. Na parang pag may nakita kang patay, nasiran kaya to? Pag may nakita kang may tarpaulin at may pinaglalamayan, nasiran kaya yung tao na yun? Kaya nung nakita po namin yung lamay doon, kinausap ko po yung mga kasama ko na kahit hindi pa tapos yung pag-aayos, pagko-construct doon sa lilipatan, hayo na. Kasi mukhang may sinasabi ang Panginoon na baka maunahan tayo dito. At hindi po kami nagkamali sa tulong po ng Panginoon, hindi po kami exaggerated. Narinig niyo po yung mga kwento last year, ibang batch po ng mga taong namatay dun sa paligid ng simbahan. At ito pong mga batch na to ay ibang batch ngayong taon na namatay ulit sila sa paligid ng simbahan. At sabi ko nga po, kung may mga makakapansin, iisipin na itong mga taga-Reman, biglang lipat dito, namatayan ng mga kapitbahay namin. Ganun po kasi iba't ibang street po doon, alam po ng mga worker yan, matatanda po kadalas, minsan may mas bata, kagaya po ni Nanay Baby, si Nanay Yoning, mga dyan po yan. May maririnig pa po kayo mamaya. From sa simbahan, 1, 2, 3, ang bahay po nila, sila ay may tindahan, suki nila kami ni Jedy. Tuwing linggo, bago magsimba, bibili ng juice o biskwit. Yung lola na laging nagbabantay at kakwentuhan namin. Kukwento po mamaya ng worker namin sa inyo. Marami po doon. So, nakukuha niyo po. Kaya, alam ko po, hindi lang sa simbahan na to, bawat probinsya natin, ang Diyos po ay nagtatawag ng mga tao na magagamit niya para doon sa mga huling tawag sa mga taong nangangailangan. Amen? At kagaya po ni Nanay Yoning, na napakinggan natin, nasa sulok na siya ng bakuran. Pero ang Diyos ang nagtulak sa mga manggagawang pasukin nyo pa, puntahan nyo pa. May naghihintay ng kaligtasan sa loob na yan. At hindi po ang Diyos na bigo na abutin si Nanay Yoning. Amen po? Pakisabi mo sa katabi mo, maging handa ka kapag gagamitin ka ng Panginoon. Okay po, next, punta po tayo. Tinatawagan ko po si Pastora Arlene. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po ay humahawak sa Baras at sa Teresang Simbahan, pero ang ikukwento ko po ay about po sa kapatid ko po. Yan po ay December 8 po, kami po ay may practice sa simbahan sa Antipolo. Ngayon po ay ang call time po namin is 5 o'clock. Ngayon po yung kapatid ko, pumapasok po siya sa trabaho. At 2 o'clock po dumating siya. Napakatahimik lang po siya. Ngayon sabi ko sa kanya, kumain ka na. Noon kumain siya, umakyat ng kwarto niya. At last na kausap ko po sa kanya
is 4:30 ng hapon ng December 8. Sabi ko sa kanya, pwedeng mahiram yung helmet mo kasi susunduin ako ni Pastor Uge. At alam niyo po na pagsakay ko ng motor ni Pastor Uge, at siguro 15 minutes nakarating kami ng simbahan. Pagtingin ko sa cellphone ko, maraming tawag. At nung tinawagan ko yung tumatawag sa akin, sabi ko, bakit? Sumunod ka na agad sa ospital, dinala si Kuya Iwan. So sa akin, parang, bakit? Anong nangyari? No, hindi na ako nakapag-practice. At yun nga po, dumiretso ako ng ospital from day 1 na December 8. Nakita ko po yung kapatid ko, nakahiga, hindi na po siya dumidilat. Kumbaga, ang response niya lang po sa amin ay yung kamay niya, tinataas niya, pero hindi po siya dumidilat. At dumating po yung pangalawang araw, at sabi po kasi ng doktor sa amin, ipa-CT scan namin para mas malaman namin kung ano talaga yung nangyari sa ulo niya, baka daw na damage. At sabi po sa amin, kailangan naming dalhin sa malaking ospital. So day 2, nag-aano na kami kasi as in talagang hindi siya dumidilat, response na lang, taas ang kamay, ganun lang. At nung time na every time naman po, na day 1 pa lang po, sinasabi ko na sa kanya, binubulong ko na wag, mahal ka ng Panginoon. Lagi po yun, kasi ako po talaga ay sobrang day 1 pa lang, ako na po yung nagbabantay sa kanya. At ngayon po, dumating po nang nilipat namin siya sa ospital, kaming magkakapatid nag-uusap sinong magbabantay, sinong ganyan. Kasi ako po ay, sabi ko, kailangan kong umuwi ng Sabado. Yun lang ang tanging uuwi ako para pagdating ng Sunday ay magse-service po ako. Ngayon po, si Ate Joan, naging kapalitan ko po siya, pero nandun lang po ako sa labas para lang makatulog. At lagi po namin sinesheran yung kapatid namin. At every time po kasi, na siya po ay i-injectan ng gamot, nagwawala po siya. At nung time po ng pang 4 days na kasi tinransfer na po namin siya sa ibang ospital, tinransfer po namin at nung pang 4 days na po niya sa ospital, kami po na Ate Joan ay sobrang kasi nilalagnat na po siya at alam niyo po, ulo lang po yung part na nilalagnat siya. Ngayon nagtatanong kami sa doktor, bakit po siya nilalagnat? Kasi nga po, sabi nga sa amin, ay pumutok na po yung ugat sa ulo niya. Kaya po lagi siyang sinasabunutan niya. At yun po, nung time na sasesheran po siya, ay hawak niya po yung kamay ko. Hindi niya po ugaling hawakan yung kamay ko. At nung time na pinapatanggap namin siya ni Ate Joan, kasi sinasabi ko po, from time to time, nagre-report po ako kay Pastora Abby na, Pastora, ito na po, alam niyo po ang sabi ni Pastora Abby, share niyo na ate. Alam natin, pagdating sa Rema, na nag-share ka, do sinasabi mo na mahal siya ng Diyos, alam niyo po na, wala na yung kumbaga, tahimik na siya. Tumutulo lang yung luha niya at yung pagwawala niya. Hindi na po, kumbaga hindi na yung ganun Na nagpe-pray ka, magdamag kang nagbabantay. Pero alam niyo po, kinabukasan na sabi ko nga po, Sabado, ito po yung time na, sabi nga ni Ate Joan, birthday niya, December 13, na sabi ko, andun yung ayaw mong iwanan pero iniisip mo pa rin na may gawain kasi. Alam niyo po, binulungan ko siya, uwi ako pero babalik ako. Pero alam niyo po, bumiyahe ako, pero bumalik ako na hindi ko alam bakit binabalik ng Lord na bumalik ka. Pagbalik ko po, wala na po siya. At ayun po, nalalaman ko na may sa mga kaibigan niya na nagsasalita po siya na hindi na siya aabot ng 40. Ilang taon po siyang namatay. Siya po ay 37 years old. Pero alam niyo po, ang maganda po, bakit? Kasi po, bilang isang naglilingkod sa Lord, ang laging panalangin ko po, isa man ang makakilala sa pamilya mo, buong sambahayan, ay maliligtas. Alam ko po, masakit, pero alam namin na yung kapatid namin ay kasama ng Panginoon dahil nakatanggap po siya sa Panginoon
nung time na sinesharean po namin siya. At kagaya po ng sinasabi sa Jude chapter 1 verse 23 na nakawin mo siya, isnatchin mo siya dun sa impyerno. At alam ko po na sabi ko nga kung hindi ako lingkod ng Panginoon, hindi ko alam yung salita ng Deuteronomy 29:29 na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Baka po bilang isang lingkod ng Diyos, ako po ay bibigay. Bakit? Ang katwiran ko po sa Lord, lingkod mo ako, Lord. Bakit mo pinabayaan na mawala yung kapatid ko? Pero never po akong nag-question. Bakit? Dahil alam ko na ang kapatid ko po ay kasama ng Panginoon. Binawian man siya ng buhay. Dahil ang sabi nga, ang reward ng bawat isa sa atin ay ang makakilala yung pamilya mo. Tayo bilang isang Kristiyano, may tungkulin ka sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa mga tao sa paligid mo. Kaya po sabi nga huwag mong sayangin yung time na binibigay sa iyo ng Diyos. Sa 5 days po na yun, ang pinagpasalamat ko po ay na-share namin sa Kanya yung kaligtasan at nakasama rin po namin siya sa loob ng 5 araw na yun. At yun lang po, sa Diyos po ang papuri. So, eto po si Edward. Bunsong kapatid po yan ni Pastora Arlene. So, 37 years old. Siya po ay binawian. Ito lang pong last December siya nawala. At katulad po nung sinasabi ni Pastora Arlene, tayo mismo ang magiging ilaw sa mga pamilya natin. At wag nating tikumin ang ating mga bibig at wag nating ipagdamot sa kanila ang kaligtasan, lalo't kailangan na kailangan po nila. Amen po. Tatawagan ko po si Pastora Alma. Magandang hapon po. Kwento ko lang din po yung mga nasharean ko po nitong last year, 2025. At isa po na-deploy po ako po si Alma worker po ako ng Cagayan. At na-deploy po ako ng January 2025 po sa Morong. Kung mapapansin nyo po ay laging Morong po inababanggit. Pero hindi po aksidente bakit ka na-deploy sa lugar na yun. Alam niyo po, halos 1 week po akong na-deploy po doon. Sa loob ng 1 linggo, meron yung pong nabanggit ni Pastora Abby, yung church ay may pangatlong bahay na kung saan meron po nung matandang mag-asawa na malakas pa po sila. Si Nanay Elsa po, siya po ay 84 years old. At kung mapapansin niyo po, siya po ay, kung matanda na, pero siya po ay malakas, magiliw, masayahin po siyang matanda. At lagi nga din po kami bumibili doon. At na-deploy po ako dun sa loob ng 1 linggo na sharean po namin siya kasi suyot lang po yung soul winning po doon. At ayun po, makalipas po ng ilang linggo lang din, na-deploy din po ako sa ibang lugar. At nabalitaan ko po si Nanay Elsa po nung mag-e-end ng din po ng year ng 2025, siya po ay pumanaw na. At may mga worker din pong nakapag-share po sa kanya after ko pong mag-share. Ibig sabihin sa loob ng may ikling panahon na yon na may 1 linggo, may ipapaabot sa iyo ang Diyos. Amen po. At after ko po nung ma-deploy sa Morong, sa Rizal, ako po ay na-deploy na rin po ng Cagayan. Ay yung Pampanga, after po ng Pampanga, ilang buwan lang din, nagkagayan na po ako. At kung mapapansin niyo po, sobrang layo po from Manila, almost 14 hours po ang biyahe ng Cagayan to Manila. Mahal na po ngayon ang pamasahe. At ayun po, every Saturday po kami po ay nagba-Bible study sa Apari. Mayroon po dun sa Apari na yun, may nakahiwalay pong barangay. At ang pamasahe po dun, umaargala po kami ng tricycle, mga 600 po yung pamasahe. Oras lang po yung tinatagal namin sa lugar na yun. At alam niyo po, kung iisipin po natin, mag-i-invest ba tayo ng 600 pesos dun sa lugar na yun, ilang oras lang. Kung 7 ka, nandun ka na ng 7 hanggang 12 lang po kami kasi meron afternoon ng Saturday, may follow-up pa po. Alam niyo po, meron po kaming nasharean po dun sa Apari. Kami every Saturday po umaga, nagsa-soul winning po kami. After po ng soul winning namin, Bible study na po yun. Ginagather namin yung mga tao, pinapollow up po namin. At tapos na po kami mag-follow up po noon. At ipinapollow up po namin, siya po si Tatay
Erineo, 62 years old. At nakita ko, hindi pa po yung time na sharean po namin siya noon. Nabuksan po yung Cagayan, month of June. Na-deploy po ako doon August. At October po, na-sharean po namin si Tatay Erineo. Siya po ay na-mild stroke. Nakaupo pa po siya nung time na yun. At same lang din po nung damit niya yun na na-sharean po namin siya. At ayun po, nung na-sharean po namin siya, medyo hindi na po siya, nakakapaglakad pa po siya noon, affected na yung mata niya. Ng month of October at ilang linggo lang din po, na-hospital na din po si tatay. Hinanap po namin siya sa kapatid niya pero na-hospital po. At month of November, si tatay po ay bumalik ulit sa bahay niya pagkatapos po niyang ma-hospital. At nun po, nakita po namin siya po ay nakahiga na, talagang na-stroke na po siya, di na po siya makalakad, hindi na siya masyadong makapagsalita. At si Tatay Erineo po ay, na lang po siya, nakakatheter na po siya. At doon ko po kinuha yung pagkakataon na sharean ulit si tatay sa pangalawang pagkakataon. Imaginin po natin, wala pong aksidente sa Panginoon. Tapos na po ang soul winning namin noon time na yun. Kami po ay nagpa-follow up na lang. At nakita ko si tatay na hindi pa namin ito na-sharean. Kaya po, wag po natin sayangin pagkakataon na nalampasan ko na yung bahay niya, na-sharean ko na yung mananay niya, yung tatay, pero yung kapatid, pero yung kuya. Si Tatay Erineo ay hindi ko po nakita nung time na yun. Kaya po kinuha ko yung pagkakataon at shaneran ko po siya. At month of December, kami po ay nagpasko po sa Cagayan. At doon po namin nabilitaan si tatay po ay mag-end ng December 25. Nakakalungkot po kasi magpapasko po yung pamilya niya. Wala na, pumanaw na rin po si Tatay Erineo. Sa grace po ng Lord, may manggagawa po na nagpadala siya doon sa lugar ng Apari, Cagayan para abutin si tatay. Ano niyo po, minsan nililimitahan natin yung buhay natin, hanggang dito lang ako sa lugar ko. Imagine po natin, sobrang layo po ng Cagayan para tayo ay magpunta sa lugar na yun. Pero wag po nating limitahan ng Panginoon. Kung saan ka tinatawag, kung saan ka gagamitin ng Panginoon, magpagamit po tayo. Amen po, yun lang po at purihin po ang Panginoon. Praise God. Salamat po, Pastora Alma. So, tingnan niyo po yung naaabot ng gospel ng salita ng Panginoon. Pakisabi mo sa katabi mo, dulo na ng Pilipinas yun. Ang Cagayan po ay hindi malapit. Yan po ay isa sa pinakamalayong simbahan natin. At mas malayo yung Apari. Pero, gaano kalaki ang magiging cost o gastos mo para makarating doon? Malaki po. Pero wala pong sasapat o hindi kalugihan yung gagastusin mo para maabot si tatay at masyaran po siya. Amen po. So yung mga manggagawa po natin nakakarating na po sa dulo ng Pilipinas. Sabi mo sa katabi mo, ikaw kailan ka lalabas? Imagine niyo po, no, napaka-special ni tatay doon sa Apari, na hindi natin lubos maisip at maabot na tayo ay makakarating ng soul winning. For sure naman, sumakay sila Pastora Alma kasi mahirap naman lakarin ng Apari. Pero nakita nyo po, ang kabutihan ng Diyos ay wala sa malayo, wala sa malapit. At ang Panginoon ay laging nandyan at sa lahat ng dako, ang Diyos po ay naroon. Amen po. So may dalawa na lang po tayong kwento na pakikinggan. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka muna. Dalawa na lang. Okay, tinatawagan ko po si Pastor Jolo. Hello po. Magandang hapon po. Ako po si Jolo. Ako po ay nakadestino po sa Binangonan, Rizal. Ngayon po marami na po tayo napakinggan na mga kwento at makikita po natin na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay di nagsawang abutin yung mga tao na yun. Amen po. Ngayon, ako rin po, meron po akong gustong i-share po sa inyo. Ay, nakikita niyo po, siya po si Tatay Ronnie. Ngayon po si Tatay Ronnie po, siya po ay kapitbahay po ng membro natin doon sa Binangonan. Ngayon si Tatay Ronnie po, nagtitinda po siya ng, medyo pause na po, no? Ngayon, nagtitinda po siya ng balot. Ngayon, lagi ko po siya nakikita. At gusto ko po lagi siyang sharean, pero ayaw niya. Kumbaga sabi niya, busy siya, may ginagawa pa siya. Ngayon, nalayo po, na humayo po kami dun sa lugar ng membro. Ngayon po si tatay,
nakita ulit po namin siya. Gusto namin siyang sharean, pero ayaw niya. Ilang beses namin siyang tinry na sharean. Siguro yung last na pag-ano namin, pangungulit sa kanya, parang nagagalit na siya eh. Kumaga isip-isip po ni tatay, ano ba naman itong mga taga-simbahan nito, ang kulit-kulit, di makaintindi. Sabi mo sa katabi mo, kung magiging makulit ka, mas maganda talaga yung sa salita ng Panginoon, na ibahagi dun sa mga tao. Kaya ayun po, after nun, dahil ayaw nga po ayaw po magpa-share, humayo na po kami. After po nun, sinabi ko po dun sa membro kay Nanay Herminia, actually nandito po siya, si Nanay Baby po. Sabi ko, Nay, mag-open po tayong Bible study dun sa lugar mo, dun sa bahay mo, para masyaran din yung mga tao doon, yung mga kapitbahay mo, invite mo, yung nangungupahan sa'yo, yung mga kasama mo sa bahay. Alam po, after po nun, magbabible study na po kami. Nagulat po ako. Kasi po yung si tatay po na ayaw magpa-share, si tatay na ilang beses namin kinulit na i-share yung salita ng Panginoon na nagagalit na sa amin, ay nandun. Kaya sabi ko, isip-isip ko po, ilang beses pa kami tinanggihan, sa Bible study pa kami magkikita. Ayan po. Pero alam mo, hindi naman sa sarili natin, hindi dahil sa atin. Minsan talaga ang Diyos ang gumagawa ng way para makakilala yung tao na yun. Bakit? Kasi mahalaga sa Diyos yung tao na yun. Ngayon po, nag-Bible study po kami, and after po noon, siyempre hindi po siya nakatanggap pa, hindi po siya nasyaran. Pinatanggap po namin siya, sinaran po namin siya, at praise God, tumanggap po siya. After po noon, nagkaroon po kami ng kwentuhan, na-share nga po ni tatay na silang dalawang mag-asawa is may sakit. May sakit po silang epilepsy. May time po na habang nagtitinda si tatay, inaabutan siya ng yung sakit niya. Bumabagsak siya. At naikwento rin niya po, kasi yung time po na yan, magana po yung paa niya. Dahil siya ay diabetic. Sobrang magana yung paa niya. Pero praise God, naka-attend pa rin siya ng Bible study. Ngayon po, in-encourage po namin siya na magpatingin sa doktor. And after po nun, bago kami mag-uwian, pinag-pray po talaga namin siya. Ngayon po, nung time na naghiwalay na kami, after po nun, isang linggo, balik po kami, magbabible study uli. Ngayon po, si Tatay Ronnie, pagbalik po namin, buhay pa naman po siya. Pero, di na po siya makalakad. Andun na lang siya sa bahay nila. Kahit dun sa mismong kanila, hindi na siya makatayo. Nakahiga na lang siya. Tapos po namin mag-Bible study, ang ginagawa po kasi namin, kasi medyo malayo po yung bahay ng membro, dadiretso na po kaming mag-solwin doon, humayo. Ngayon po, sabi namin, pagtapos natin mag-Bible study, pasyalan natin si tatay. Kamustahin natin si tatay, pag-pray natin si tatay. Pero alam niyo po, yung time na nito kami sa bahay nila, tulog si tatay. Hindi niya kami marinig. Kumakatok kami sa kanya, hindi kami marinig. Kaya po, ang ginawa lang namin, umalis po kami, humayo na po kami. Ngayon po, pagbalik po namin isang linggo uli, nabalitaan namin na si Tatay Ronnie is namatay na. March 3, si Tatay Ronnie is namatay. Hindi po namin napansin na kung may namatay kasi nga, binurol po siya doon sa bahay ng kapatid niya. Ngayon, nabalitaan ko dun sa membro po na si Tatay Ronnie namatay. Pero makikita niyo po dun na ang Diyos ay di nagsawang abutin si Kuya Ronnie, si Tatay Ronnie. Ngayon po, minsan talaga sa atin, minsan tayo, susuko na tayo eh. Ayaw naman yan tumanggap, ayaw niya naman magpa-share. Pero ang Lord, never na tumigil na ligawan siya. Ang Diyos ay never na tumigil para makakilala siya. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para patuloy na makakilala si tatay. Mahalaga sa Lord ang mga kaluluwa. Diba? Hindi natin alam na yun na lang pala, yung unang attend niya ng Bible study, yun na rin pala yung last na attend niya ng Bible study. Pero salamat sa Lord, bago mangyari yun, bago hindi siya makalakad, at bago mawala siya, naka-attend siya. Hindi dahil sa gawa natin, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Lord. Dahil ang Lord ay hindi nagsawang ligawan sila. Na ang Diyos ay hindi nagsawang bigyan sila ng tsansa para makakilala sa Panginoon. Ayan po. Kasi hindi natin alam yung buhay ng tao talaga eh. Kung hanggang kailan. Pero ang Lord alam niya kung hanggang kailan yung buhay ng tao dito sa mundo. At salamat sa Panginoon, bago mawala si Tatay Ronnie, nakakalungkot man. Pero alam po natin na bago mawala siya, talagang inabot siya ng Lord.
Po, ngayon, ang maganda po dito, na patuloy tayo magpagamit sa Lord. Kasi ano po, mapapansin niyo po sa mga sineshare, minsan di naman time talaga na soul winning eh. May time na sa Bible study. At may time na hindi yung worker na nakapag-share o nakapag-invite, kundi yung mga membro. Po, kaya nga sineshare sa atin, di ba? Maganda talaga magpagamit po tayo. Kailangan natin ng Lord, pero kailangan din tayo ng Diyos para maabutin yung mga tao, yung mga kaluluwa na mahalaga sa Kanya. Ngayon po, ngayon, yung membro ginamit para ma-invite siya. Hindi po namin ma-invite eh. Hindi po namin ma-sharean. Pero yung membro ginamit ng Lord para makilala si Tatay Ronnie. Kaya po sa bawat isa sa atin, hayaan natin na magpagamit tayo. Hindi lang worker, hindi lang pastor. Lahat tayo may tungkulin na abutin yung mga tao na yun. Pananagutan natin yung mga tao na kasama natin, nakakilala natin. At hayaan natin na ibahagi natin sa kanila yung salita ng Panginoon. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan yung buhay ng tao. Hayaan natin na ibahagi natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Yun lang po ang gusto kong i-share po. Amen po. So, sabi mo nga sa katabi mo, ngayon na-invite ka na. Sana wag yan ang last. Amen? At maganda po yung sinasabi ni Jolo eh. Hindi yung worker talaga ang nakahikayat eh. Kasi ayaw nga eh, hindi sila kilala. Ilang beses inalok, ilang beses, tapos sa Bible study pa magtatagpo. Ano po? At ibig sabihin, tayo pong mga member ng simbahan ay pwedeng gamitin ng Diyos para makapagbahagi ng kaligtasan. Tumulong po tayo sa mga pastor natin, sa mga manggagawa po sa simbahan natin, na yung mga taong nakapaligid, minsan di mo alam kung paano mo sesyaran. Yayain mo yung pastor mo, yayain mo yung worker, kasi alam mo kailangan ng kaligtasan mo. Mahalaga po, tayo po ay magamit ng Panginoon. Amen po. At alam niyo po, may last kasi tayong papakinggan. Napansin ko po dito sa mga kwento, may mga tao tayong minsan lang natin sila makikilala. At sabi mo sa katabi mo, yun na pala ang huli. Ulitin mo, sabi mo, sana hindi ito ang huli sa'yo. Minsan mo lang yan makikita at never na sa buhay mong mauulit yung pagkikita na yun. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataong binigay ng Panginoon. Amen po. Okay po, tinatawagan ko po para sa uling kwento si Pastora Trixie. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ako po kasi ay nakadeploy sa lugar ng Halahala. At ngayon po, ang Halahala po kasi ay almost 1 year and 4 months ngayong April. Meron po tayo dong isang kasamahan. Hindi po siya nasyaran lang, hindi lang siya na soul win, kundi siya po ay naging active member po ng simbahan po natin. Yan po yung unang share po sa kanya. Siya po si Kuya June. At ngayon po, siya po kasi ay na-stroke. At si Kuya June po ay dahilan sa na-stroke nga po siya, naapektuhan po yung sa pag-iisip po niya. At ngayon po, January, nasyaran po si Kuya June. May pamilya po siya, may asawa, may anak. Nakakalungkot lang kasi sila po ay hiwalay. So, lalo po siyang na-depress kasi nga wala po siyang kasama sa bahay po nila. At ngayon po, nung February 2025, siya po ay na-invite sa simbahan po natin sa lugar ng Halahala. Yan po yung first attend niya. Si Kuya June, actually hindi na po namin siya pinalo up, kundi kusa po siyang umaattend ng simbahan. Ngayon po, si Kuya June ay sobrang active po sa church po natin. Dalawa po kasi yung iniikutan namin, Pililya, tapos Halahala. Ngayon, pag umaga po kasi, nasa Pililya po kami. Then after lunch, pumupunta po kami ng Halahala. Ngayon, sabihin na natin, nakakarating po kami doon ng 2:00, ganyan. Alam niyo po, makikita po namin siya nandun na sa labas ng simbahan.
sobrang aga po niyang pupunta sa church. Ang start po ng service po natin sa halahala ay 3:30. Ngayon po, 2:00 pa lang, nandun siya sa simbahan, nasa labas na po siya. At isang bagay po na nakakatuwa sa kanya, hindi lang po kasi siya yung umaattend, kundi meron din po siyang ini-invite na rin po namin sa simbahan at sinasama niya po yun sa church. Yun nga lang, sabi mo sa katabi mo, sobrang aga. Excited. Hindi siya late. Sobrang aga nga lang. Alam niyo po ang gagawin po namin kasi gawa nga ng may mga time na syempre kailangan natin magpahinga. Pinapauwi po muna namin siya. Pero dahilan sa isang nagiging tambayan niya, yung barangay. Kasi malapit po yung church po natin sa barangay. Parang ano na po kasi talaga siya, bayan na bayan, tapos sobrang lapit niya sa munisipyo. Ngayon po, doon po siya tumatambay, doon na siya nagpapalipas ng ilang oras. At ngayon po, fast forward po, nung Sembric Camp 2025, during camping, nasa camping po tayo noon. After po ng camp, may nagsabi po sa aking nanay doon, yung kapitbahay po namin, na parang hindi na namin nakikita yung lalaking pupunta dyan sa inyo. Kasi everyday po talaga siyang pupunta ng church. Kasi nga gusto niyang makapakinig ng salita ng Diyos. The same time, naghahanap po siya ng pamilya. At ngayon po, si Kuya Jun po, nung after po ng camping, ng Sembric Camp, balak po namin siyang dalawin, bisitahin, kasi nga parang napapansin na po namin, hindi po siya pupunta ng church. At ngayon po, parang 55 years old lang po yan si Kuya Jun. Ngayon, binisita po namin, nakasalubong ko po yung asawa niya, nagkatitigan po kami ng asawa niya. Iniisip ko din po kung asawa po niya yun. Ngayon naalala niya po ako, sabi niya ganun, kayo ba yung nagba-Bible study kay June? Ngayon po, sabi kong ganun, ay, opo, kamusta na po si Kuya? Parang hindi po namin siya nakikita, hindi po namin siya napapansin na pupunta sa church. Ngayon po, sabi po ng asawa niya, wala na kasi siya eh. Ngayon, umiiyak po yung asawa niya. Ngayon, nakikipag-usap din po ako sa kanya. Sabi kong ganun, ano pong nangyari? Kasi nung October, kasama pa po namin siya, umattend pa po siya noon ng last Sunday ng service bago po mag-camp. Sobrang lakas pa po niya. At ngayon po, sabi po ng asawa niya, wala na siya. Pero alam niyo po, isang bagay na ini-insist ng asawa po niya, pero hiwalay na po sila. Sabi niya ganun, nagpapahanap siya na magbabasa ng Bible sa kanya. Pero wala kasing gustong magbasa ng Bible. At ang ina-expect po nila na magbabasa ng Bible ay kami po. Kasi kami nga po yung laging nag-e-entertain po kay Kuya June. Ngayon po, nung time po na yun, kasi naglalakad po ako noon, mag-isa po ako noon sa ipa-follow up po sana. Pag-uwi ko po ng simbahan, syempre, bilang manggagawa ng Diyos, si Kuya Jun po ay halos 9 months pong umattend at active po siya, never po siyang uma-absent. Siguro mga camp meeting lang, hindi po siya makasama, gawa nga sa may special case po siya at hindi po talaga siya pinapayagan ng kanyang pamilya, gawa nga po nung case po niya. At ngayon po, sabihin mo sa katabi mo, hindi habang buhay kasama mo yan. Nung time po na yun, nung sinabi po ng asawa niya na nagpapahanap na magbabasa ng Bible, nasa camping po tayo nung time na yun. Kasi November 2, namatay po si Kuya Jude. Siya po ay inatake sa puso. At ang isang last word po niya, basahan niyo ako ng Bible. Basahan niyo ako ng Bible. Pero wala pong gustong magbasa ng Bible po sa kanya.
At nung time po na yun, namatay na po si Kuya. Hindi na po natin siya kasama, pero sobrang sipag po niyan. Umaten ng church. Sobrang aga. Kahit po yung kapitan doon, kahit yung mga kagawad, talagang ini-invite niya po sa simbahan. Talagang pinapakilala niya po yung church. Sobrang proud po siya na may sinisimbahan siya dyan sa Rema. Talagang ini-endorse niya po yung simbahan po natin doon. Pero yun nga lang po, sabi mo sa katabi mo, 9 months lang kasi yung tagal niya. So, ayun po, sa bawat isa po sa atin, ini-encourage ko po na sabi nga po kanina, walang oras yung kaligtasan. As long as nararamdaman natin na kailangan natin sharean yan, patanggapin natin yan, patanggapin po natin. Amen po. So, ganun lang po. Salamat po, Pastora Trixie. Ayan, so ito po yung huling kwento natin ngayong taon. Kung kayo po ay may mga kwento ng last call sa susunod na taon po, ini-encourage po namin kayong kontakin niyo po kami at pakikinggan po namin yung mga testimony ninyo. Kasi alam ko na ang Diyos po ay kumikilos sa lahat ng simbahan natin. Amen? At ito pong last po na binahagi, bago po tayo mag-worship at mag-pray, si Kuya Jun po ay nakasama, hindi po natin siya nakasama ng camping kasi siya nga ay may sitwasyon sa buhay na hindi siya pinapalayo ng pamilya. Pero sa loob po ng 9 na buwan, nung siya po ay nag-start na magsimba ng February, lagi po yan nire-report na may bagong umattend at ito nga si Kuya Jun, nung February po na yon at walang patid. Sabi nga ni Pastora Trixie kanina, minsan, service nila alas 3 ng hapon, alas 12 pa lang nandoon na. Sabi mo sa katabi mo, sobrang aga talaga. Hindi naman siya nakikikain sa church, pero sobrang aga niya. Gusto niya ata mauna na siyang magsasermon. Pero alam niyo, sa loob ng 9 na buwan, hindi po yan umabsent ng midweek at ng Sunday service. Minsan, hindi siya nakaka-attend dahil walang simba, dahil nga nasa camping yung mga worker. Nakuha po natin. Pero sa loob ng 9 na buwan, napaka-iksi ng oras na nabigay sa kanya para siya po ay ma-enjoy niya ang Panginoon. Pero alam niyo po, may mga tao talaga na minsan alam nila na malapit na ang hangganan nila. Parang alam niyo yung naghahabol sa mga nag-aaral, parang yung nagpapasa kayo ng project tapos malapit na yung deadline, kailangan mong habulin talagang, kailangan mong tapusin agad. May mga tao na alam nila na parang rush hour na ng buhay nila. Ito na yung, kahit maiksi lang, kahit sabi natin 9 na buwan, pero talagang naging matapat siya sa Panginoon, na Lord, yung buong buhay ko ng 9 na buwan na ito, ilalaan ko para sa iyo. At yung 9 na buwan po na yun, sabi ko nga po, pag titingnan mo, sa 9 na buwan na yan, nasanay ka sa simbahan na laging nakaupo si Kuya Jun dyan. Sabi ko kay Pastora Trixie, huwag ka mag-alala, minsan mamimiss mo, uupo ulit siya dyan. Huwag ka lang matatakot. Kasi namimiss mo siya eh. Pero alam ko na nakatingin si Kuya Jun sa kalangitan at tinitingnan tayong lahat. Amen? At masasanay ka na nandyan siya sa simbahan kasi hindi siya uma-absent. Kumbaga sa miyembro mo, talagang most punctual siya eh. Pero sabi nga kanina ni Pastora Trixie, sabi mo sa katabi mo, hindi habang buhay. Sabi mo sa katabi mo ulit, kasama kita ngayon. Hindi ko natutuloy, baka matakot po kayo eh. Pero ang sinasabi po ng Panginoon, inaabot ng Diyos ang lahat kasi ang gusto niya ay maligtas tayo. Basahin ko lang po dito sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng kinaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak.
ang Panginoon po ay naghahabol sa bawat isa para tayo ay may makakilala. Sige po, before tayo mag-close, meron po akong ipapakitang litrato sa inyo. Di ba meron po tayong inaaral na magazine? Sa lahat po ng baguhan, taas po ang kamay. Yung first time mong nag-camp. Ang magazine nyo po ay iba sa magazine ng mga katabi nyo. Magkaiba po ang magazine nating dalawa. Meron po kaming inaaral dito na magazine. Dahil po natapos nyo na yung magazine sa mga baguhan po, pwede po kayong mag-request sa mga pastor nyo kung gusto nyong mabasa yung magazine na yon. Pwede po kayong mag-request ng magazine na yon. Mga kwento po iyon ng mga taong naging matapat hanggang kamatayan. Yung katulad po ng sinishare sa atin nila, Pastora Iam dito, na mga pastor natin kagabi kay Pastor Del, binabanggit nila yung mga tao dun sa magazine na pinag-aaralan. Meron po doong isang lingkod ng Diyos na ang pangalan niya ay Richard Wumbran. Yun po yung tinutukoy kagabi ni Pastor Del. Narinig nyo na po ba yun kagabi? Pwede po nating ipaskil. Iplipat po. Isa pa po. Isa pa po. Isa pa po. Ayan. So, ito po si Richard Wumbran. Isa po siya sa mga 5 o 6 na tao na nandun sa loob ng magazine na pinag-uusapan dito sa camp. So, hindi ko na po babanggitin yung mga ibang tao. Ito na lang po muna kasi closing na po tayo. Si Richard Wumbran po ay isang manggagawa ng Panginoon at siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nung panahon po nila, hindi po malaya na magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po kagaya natin ngayon na ang Bible ay libre lang. Ang Bible pwede mong mabili kahit saan. Ang Bible pwede mong dalahin kahit saan. Pero nung mga panahon po ng mga tao na yan, mahigpit pong pinagbabawal ang pagbabahagi tungkol kay Jesus. Pero itong tao po na ito na si Richard Wumbran, ito pong lingkod ng Diyos ay talagang matapang. Kahit pigilan siya, alam niyo po ba yung kahit sakalin mo, lalong naghihinagpis, lalo siyang pumipiglas kahit pigilan mo. At paiksiin ko yung kwento, si Richard Wumbran ay nakulong almost 14 years. Sabi mo sa katabi mo, parang kaedad mo. Sa mga may edad po, hindi niyo po kaedad. So 14 years ng buhay niya, siya po ay nakulong. Siya po ay may asawa na ang pangalan po ay Sabina. At ito pong asawa niya, kaparehas niya na nangangaral din. So ibig sabihin, si Richard Wumbran ay nakulong, yung asawa niya nakulong din. Magkakaiba lang sila ng taon kung kailan sila nakulong. At alam niyo po, sobrang daming paghihirap. Yung kulungan po na pinagdalhan kay Richard Wumbran ay nakadesenyo para masira ang isip mo. Na parang kapag kinulong ka sa lugar na yun, sa bilangguan na yun, talagang ididisenyo yung bilangguan na yun, sabi mo sa katabi mo, masisiraan ka ng ulo. Bakit? Wala kang makikitang ibang tao sa loob ng 3 taon. Wala siyang nakitang tao, walang nakita, hindi yung mukha niya, yung sarili niya, walang salamin, wala siyang ibang nakikitang liwanag. Minsan sabi niya nga, sa sobrang ilusyon niya, buhay pa ba ako? Ako pa ba talaga to? Buhay pa ba ako? O ilusyon ko na lang na buhay ako? Nasisira na yung isip. Pero alam niyo ang sabi ng pinag-aaralan natin dito, yung isip niya nasira na, pero yung spirito niya hindi nakalimutang umibig sa Diyos. At si Richard Wumbran po ay sabi ko nga 14 years, so ang daming nangyari, hindi ko na po yan may isa-isa, basahin nyo sa magazine, ang daming pahirap na ginawa, ang daming pagbubugbog na ginawa sa kanya, at yung mga kawal doon, yung mga sundalo, yung mga bantay, na tuwing bubugbugin siya, lagi niyang pinapanalangin, hindi maintindihan na bakit ganun, dapat gumanti ka sa amin, dapat mabuo yung galit mo kasi minamaltrato ka namin, pero si Richard Wumbran ay punong-puno ng pag-ibig. At ang lagi niyang sinasabi, ang pag-ibig na to ay galing sa Diyos. Amin po. At ma-amaze kayo kung paano silang mag-evangelize. Sa loob ng kulungan, bawal magsalita, bawal kang magdaldal, bawal kang magbuka ng labi. Pero sa pamamagitan ng mga katok, sila po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. At alam niyo po, lumipas na nga po ang 14 years, lumaya na si Richard Wumbran. At sa paglaya niya, matanda na, mahina na ang katawan, kuba na, at wala nang hindi na pleasant yung itsura niya. Nagkita sila ng asawa niya. Anong pangalan ng asawa? Siya po si Sabina.
Nung nagkita sila nung asawa niya, syempre matatanda na, masyado nang yung katawan nila na stress, talagang hindi na maganda ang itsura. Ang sabi po dito, hindi sila nagsalita, nagyakapan lang at nag-iyakan. Wala silang masalita na nagkita sila, pero sabi nga, minsan hindi na nila makilala yung mukha ng asawa, yung mukha ng mag-asawa na, hindi na nila makilala isa't isa. Hindi ko alam kung bakit ganun, dahil sa mga pagbugbog, na-deform yung mukha or what. Pero ang ganda po ng sinabi ng kwento, hindi nalimutan ng mga puso nila na sila yung nag-iibigan. At alam niyo po, sa pinaka-last part, pasensya na po, nabibless ako eh. Yung pinaka-last part, sobrang tagal nilang di nagkita, ang tagal ng paghihirap sa loob ng kulungan. Sinabi nung asawa ni Wumbran sa kanya, niyakap siya at ang sabi, sulit ang lahat. Sa tagal ng kulungan na yun, naghirap siya ng sobrang tagal. Yung asawa niya nakulong din, pinarusahan din, babae po ito pinahirapan din. Pero ang sabi ng asawa niya sa kanya, sulit ang lahat. Mga kapatid, lahat ng sakripisyo mo na ginagawa sa Panginoon, minsan hindi mo alam paano mo aabutin yung tao. Minsan hindi mo alam paano ka magpapatuloy. Ang daming struggle, ang daming mga hadlang sa'yo para tumigil ka sa paglilingkod, itigil mo yung pananampalataya mo, talikuran mo si Kristo. Pero sa pinakadulo, masarap marinig. Sa bawat isa sa atin, sasabihin natin sa pinakadulo ng laban na to, sasabihin ng bawat isa, sulit ang lahat. Kasi alam niyo po, si Sabina ang nagsabi sa kanya na sulit ang lahat. Alam niyo po, sumagot sa kanya si Richard Wumbran, oo. Sabi niya, sapagkat patuloy na naghahari ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi patay. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi siya humihinto. Kung sino yung Diyos na pinaglingkuran nila, parehas yung Diyos natin yun ngayon. At sana po kung paano nilang pinaglaban yung Panginoon, si Jesus noong panahon na yun, at hindi sila pinabayaan. Mga kapatid, lalabas tayo sa camping na to. Meron tayong bagong relasyon sa Diyos. Ang tunay na laban, paglabas mo. Tularan natin yung mga buhay nila na kahit sakalin sila ng kamatayan, na kahit sakalin sila ng sitwasyon na pigilan silang magsimba, pigilan magbahagi ng salita ng Diyos, ang sabi po dito, hindi sila natinag. Kaya ang sabi nila sa bandang dulo, sulit ang lahat. Mga kapwa ko, pastor at manggagawa, lahat ng sakripisyo natin, sulit. Minsan, isa lang yung kaluluwa dun sa apari, sobrang laki ng gastos. Pero sulit. Yung isang taon na pagtatayo ng simbahan sa halahala, magkano ang renta? Kakain ka ng 100,000 para makakuha ka ng kaluluwang isang kuya dyan, pero sulit. Sabihin mo sa katabi mo, sulit ka sa Panginoon. Tinitingnan tayo ng Diyos na sobrang halaga. Kaya pinakadulo ng buhay nila, masasabi nilang sulit talaga. At gusto ko rin, sabi ko nga, nung nabasa ko to, ang sarap pangarapin na dun sa dulo ng paglilingkod ko, ang bibigkasin ko pa rin, Panginoon, sulit ang lahat. Hindi madali kasi sa 14 years na yun, wala tayo dun sa aktual na buhay nila. Sila yung nandun sa hirap na yun, pero sa kabila ng lahat ng naranasan nila, ang pinaka-ending pa rin nila, sulit pa rin. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi mababayaran. Lahat po tayo nangangarap na pagharap natin sa Diyos, marinig natin ang Panginoon, well done, my good and faithful servant. Pangarap natin lahat yan. At huwag mong bibitawan yung pangarap na yan kasi yan yung magdadala sa'yo doon sa pinakadulong makaharap natin ng Panginoon. Amin po. Yuko po tayong lahat. Sige po, habang tayo po ay nag-worship, personal po tayong makipag-usap sa Diyos. Meron pa po tayong huling araw bukas, mamayang gabi, pero this time po, hayaan mong muling i-commit mo ang sarili mo sa Panginoon. Na Lord, lahat ng sakripisyo na pagdadaanan ko, maaaring hindi pa tapos yung mga sakripisyo natin, marami pa tayong pagdadaanan.
Pero pakinggan mo ang sasabihin ng Panginoon. Lahat yan ay sulit. Lahat yan ay mahalaga. Hindi yan mababaliwala kapag ginawa mo sa Panginoon. Puri sa iyo, O Diyos. Yung mga tao na naghihintay para maligtas, maging available po ang buhay natin para magamit tayo. Buhay ay ialay ko, O Diyos. Iwan sa akin, O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, paglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, ang lingkod ako, O Diyos, kay Sige po, tayo po tayong lahat. Ikaw lamang, Panginoon. nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, O Diyos, kay buti mo. Panginoon, patuloy na ilagay mo sa mga puso namin ang puso mo sa mga kaluluwa. Pagmamahal mo, compassion mo, Panginoon, sa mga tao. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, sa paglilingkod na to, sulit ang lahat. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo. Patuloy, O Diyos, na dalangin namin mas marami pang last call ang ibigay mo sa bawat isa. Ipagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.